Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala asyrafil salin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nandito naman po tayo para magbigay ng Islamikong pagpapayo upang ipatuloy ang ating Surah Al-Ghafir. Umabot na po tayo sa 25. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Falamma ja'ahum bil haqqi min 'indina qalu iqtulul abna'a alladhina amanu ma'ahu wastahyu nisa'ahum wama kaidul kafirina illa fi dhalal. Sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, sa kwento kina Musa at kina Firaun, sabi dito, saka nang dumating sa kanila ang katotohanan mula sa aming piling, ay sinabi nila, patayin ninyo ang mga anak na lalaki ng mga yaong naniwala kasama niya at buhayin ang kanilang mga kababaihan at walang pakana ang mga mapagtakwil bukod sa pagkaligaw. Kaya sa sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingnan nyo, basta kasali ka sa mga hindi mananampalataya, dumating ng katotohanan, tingnan nyo, pagdating ng katotohanan, doon na sila nagsimula nagtakwil. Kaya tama talagang ang description ng Quran na sila ay mga kafirun, nagtakwil. Ibig sabihin, may katotohanan na inireject pa nila ang katotohanan. Kaya kafir talaga. Hindi lang pwede sabihin mo hindi Muslim, hindi mananampalataya. Ang pinaka-termino talagang gamitin, papagtakwil, kafir. Kasi nga, ganun sila eh. Lalo na time ni Musa a.s. Si Firaun at kanyang mga kasamahan. Ganun ang ginawa nila sa katotohanan. Sinabi na patahin ninyo, nang damay pa sila eh. Tingnan nyo, sa sobrang tigas ng kanilang mga puso, nang damay pa sila ng mga inosente. Patahin ninyo ang kanilang mga anak na mga lalaki. Walang kabuang-buwang, mga musmos, pinapatay. Buhayin na lang kanilang mga kababaihan, subhanallah. Napakatindi talaga kanilang paglabag. Na paglabag sa karapatang pantao. At sa panahon natin, ganun din ginawa nila. Wala ka naman ginawa sila Musa. Nag-akay, nagpaabot lang ng katotohanan, tapos humantong sa ganitong krimen, sa ganitong karumal-dumal na gawain, subhanallah. Pinapatay kanilang mga anak, babae o kanilang mga kalalakihan. Pero mga babae, yun yung binubuhay, subhanallah. Kaya dahil doon, napaka lungkot kung kapag makarinig ka ng ganito na inuusig ang isang tao dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya sa pangako ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi niya, walang pakana ang mga mapagtakwil bukod sa pagkaligaw. Akala nila tama kanilang mga ginagawa. Akala nila meron silang patnubay. Hindi. Puro yan pakana na ang maidulot yan ay pagkaligaw. Yun ang nakakatakot. Illa fi dhalal. Pagkaligaw po, mga kapatid. Kaya tapos ito pa, sabi dito, وَقَالَ فِرْعَوْنُ دَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُوا رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَيُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ. Sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na sinabi ni Paraon, hayaan ninyo na ako mismo ang papatay kay Musa at mananalangin siya sa kanyang Panginoon. Tingnan nyo, ganun na ganun ang mga Paraon. Sa kwento ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sinabi ni Paraon, wala silang hindi sila hulos dili. Sobrang kalapastangan talagang papatayin si Musa. Isang minsahero. Papatayin mo isang minsahero. Ganun na ganun si Paraon.
Walang takot. Ha? At hindi rin siya natatakot kung manalangin si Musa kay Allah. Wala. Hindi sila natatakot sa mga tinatawag natin karma. Alam naman natin, ang karma, kapag ang tao inapi mo at nanalangin sa Diyos, babalik talaga sa iyo yan. Kasi alam naman natin, walang tinatawag pang-aapi. Na umaabot kay Allah subhanahu wa ta'ala, liban na lang kanyang sinasagot. Sinasagot yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inapi mo mga tao, tapos nanalangin kay Allah. Audubillah. Sa ating ganun ganun ang karma pinapaniwalaan natin Basta inapi mong tao, tapos nanalangin kay Allah, tatanggapin nyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nakakatakot mga kapatid. Ang ginawa ni Paraon na ito, hayaan mo, patayin ko si Musa, kahit manalangin pa siya dyan, gagawin ko pa rin ang aking gusto. Kasi ang dahilan niya, katotohanan, natatakot ako na baka babaguhin ang inyong relihiyon. Ang kanilang nakagisnan na pag-alis mo, nakagisnan nila ng mali. Babaguhin ni Musa, yun ang dahilan niya. At maghasik pa sa kalupaan si Musa ng katiwalian. Kaya ganon ang kanilang paniwala na sila nasa gabay, nasa patnubay, na sila Musa nasa kaligawan. Yun ang nakakatakot kapag nabulag ka na ng kaligawan, kapatid. Kapag nabalutan ka na ng kadiliman ng paganismo, na akala mo ang iyong relihiyon, yun ang matuwid na landas. Tapos, ang ginawa dito, dahil sa syempre, si Musa alayhis salam, isang propeta, nagpakupkup na lang siya kay Allah. Sabi ng Allah, وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ. Sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, at sinabi ni Musa, katiyakan ako ay magpapakupkup sa aking Panginoon at inyong Panginoon laban sa lahat na mga mayayabang na hindi naniniwala sa araw ng pagtutuos. Kaya dyan sa pagkaano dito, dito sa mundo, syempre maraming mga mayayabang, mga mapagmalaki, lalo na ang mga hindi Muslim, na nagmamalaki sila sa kanilang mga kapangyarihan, sa kanilang mga kayamanan, tapos nangaapi pa sila, katulad nangyari kay Musa. Ang ginawa ni Musa, magpakupkup na lang ako kay Allah, sa aking ang Diyos at sa inyong Diyos, laban sa mga mayayabang, sa mga mapagmalaki. Yun na lang gawin kung wala kang lakas, magpakupkup ka na lang kay Allah. Kasi ang mga tao na yun hindi talaga naniniwala sa yawmul hisab, sa araw kung saan aharap tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala, tatanungin tayo sa ating mga pinanggagawa o ano pang mga pagtutuos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang araw ng paghuhukom, mga kapatid, yun ang nakakatakot sa lahat. Tapos sila, wala silang takot, hindi nagunos dili. Takot. Tayo mga Muslim, ganun na ganun tayo. Kaya, alhamdulillah, sa araw kung saan may mga fitna, dapat magpakupkup ka na lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tapos sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kadugtong dito, وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ أَهْلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقُولُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُنْ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُنْ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At isang sinabi ng manampalatayang lalaki mula sa pamilya ni Paraon habang kinukubli ang kanyang pananampalataya. Dito, tingnan nyo mga kapatid, may mga tao saan, may iman, may pananampalataya kay Allah. Ngunit hindi nila kayang ipalabas, hindi nila kayang ilantad. Kinukubli nila
Katulad sa time ni Paraon, may mga kasama, may mga katribo siya doon, kapamilya niya, na kinukubli ang kanilang pananampalataya. Siyempre, natatakot sila kasi ka-time ni Paraon, kapag malaman ka na ikaw ay isang Muslim, pinapatay ka ni Paraon. Katulad sa ginawa niya sa mga salamangkero na ipinangako niya, tapos pinutulan pa ng kamay at paa na kabaliktaran, na magkabaliktad, binutol niya, subhanallah. Ganun na ganun, kalupit si Paraon. Kaya may nagkubli ng kanyang pananampalataya. Kaya sabi dito, nagtanong siya, sabi niya, bakit pa ninyo papatahin ang lalaking nagsasabi, ang aking Panginoon ay si Allah, at sadyang dumating naman sa inyo ang katibayan mula sa iyong Panginoon. Tignan nyo, ganun na ganun ang kanyang pagkasabi, na mayroong bigat, na mayroong dating. Bakit yung papatayin si Musa? Nagsasabi man lang yan ng Diyos si Allah. Tapos, mayroon naman siyang mga katibayan, subhanallah. Iba kasi kapag salita ka ng salita, puro ka lang haka-haka, puro ka lang, walang mga katibayan, iba yun. Hindi katulad kay Musa, nagsasalita na mayroon talagang mga katibayan na pinapakita niya na totoo ito. Kaya nyo, binigyan siya ng 9 sign. Umiilaw kamay niya, ang baston niya naging ahas, pinaulanan pa sila ng apoy, ang ilog naging dugo. Ang dami kaya, mga palaka, mga ano pa dyan, mga pinakita ni Musa, ayun ang mga katibayan, dumating naman sa kanya katibayan, tapos papatayin nyo pa. Kaya sabi dito, at kung nagiging sinungaling siya, kung gayon ay sa kanya naman ang kanyang pagsisinungaling. At mananagot pa siya sa kanyang pagsisinungaling. At kung siya ay nagiging tapat, tatama sa inyo ang ilan sa mga ipinangako sa inyo. Katotohanan ng Allah hindi gumagabay sa sinumang mapagmalabis na pala sinungaling. Kaya ganun na ganun ang sinabi ng taong nag-Muslim, tapos kinukubli niya lang ang kanyang pananampalataya. Kaya pagkasunod sa sinabi ng Allah, ya qaumi lakumul mulkul yawm dhahirina fil ardi faman yansuruna min ba'sillah in ja'ana qala fir'aunu ma urikum illa ma ara wa ma uhdikum illa sabilir rasyad. Sinabi dito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabi niya, o aking kababayan, mapasa inyo ang kaharian sa araw na ito na nangingibabaw sa lupain. Kaya sino ang tutulong sa atin sa pagpapahirap kung ito ay dumating sa atin? Sinabi ni Paraon, hindi ko ipapakita sa inyo bukod lamang sa aking nakikita at hindi ko kayo pinapatnubayan kundi sa tamang landas. Tingnan nyo, ganun talaga ang pag-iisip ng mga ligaw. Pag-iisip nila, talaga ligaw. Kasi nga, akala nila ang kanilang mga maling gawain ay tama. Akala nila gabay. Hindi. Kapag dumating ang parusa ng Allah, hindi yan totoo kasi nasa tama tayo. Ganun ang kanilang pag-iisip. Kaya nakakatakot talaga kapag ikaw nabulag sa katotohanan. Ang akala kasi nila, ang material na bagay dito sa mundo, yun ang dahilan o kaya yun ang tanda na sila po ay nasa tama. Mali talaga Kung mayaman ka pala, ibig sabihin nasa tama ka. Hindi yun ang dahilan. Hindi yun ang batayan. Bagkus ang tunay na batayan kung ano ang isinabi ng Allah. Yun lang ang tama doon. Hindi galing sa iyo, opinion mo lang, ano pa dyan, mga pinanggagawa mo. Hindi pwede yun. Dapat mayroon talagang batayan. May alituntunin talaga. Hindi pwede puro opinion lang. Kasi nga, kapag opinion ka lang ng opinion,
na walang gabay, matulad ka talaga sa kwento ni Paraon. Tinatawag niya ang mga kasamahan niya, kanyang kababayan, mapasain yung kaharian na nangingibabaw sa lupain. Subhanallah. Ganoon talaga ang pag-iisip nila eh. Wala, kaya audubillah. Tapos sabi dito sa binanggit dito kasunod, sabi niya, وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ. Sinabi dito, at mga sinabi ng mga yaong naniwala, o aking pamayanan, o aking kababayan, tunay na natatakot ako hinggil sa inyo katulad sa araw ng mga naunang mga kaalyadong pangkat. Ibig sabihin, mga tao, mga tribo dati, na pinarusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, alam din nila mga kasaysayan ng mga nauna. Kina Firaon, ng mga kabihasnan dati, sa Ehipto. Alam din nila anong nangyari sa mga nauna. Pinarusahan dahil sa mga pinanggagawa rin ng kasamaan. Katulad sabi dito, mithlo da'bi qaumi Nuh, katulad sa tribo ni Nuh at ni Ad at Thamud. Tignan nyo, sa kina Nuh, ano pa lang, mga nauna pa. Pinarusahan, alam din nilang kwento nun. Sila na Ad, ng mga naunang mga Ad, alam din nilang kwento, pinarusahan din. Nagpatayo ng mga malalaking mga palasyo. Pinarusahan din ang mga Thamud. Nag-ukit ng mga bahay doon sa loob ng bundok. Alam din nilang kwento dito. At ginagawa pa ring babala. Ganun naman tayo eh. Di ba? Kinukwentuhan natin mga sunod na henerasyon, meron tayong mga babala. Ganun ang ginawa ng taong meron pa rin ng palataya. Kaya ang mga kwento ng mga nauna, ginagamit talaga yan para ipangbabala sa inang bayan. Wa ma Allahu yuridu dhulman lil alamin, lil ibad. Sabi namin dito, at hindi hangad ng Allah ang pang-api para sa mga alipin. Hindi hangad yan ng Allah subhanahu wa ta'ala apiin ang mga tao. Ang gusto ng Allah, maging leksyon. Na wag niyong gayahin ang ganitong mga gawain. Kasi nga, kapag ginawa mo yan, parurusahan ka. Lalo na kung nagpaganismo ka, sumambak sa mga Diyos-Diyosan. Hindi yan pang-aapi. Parusa po yan. Parusa kasi nga ang Allah ay ang katotohanan. Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ang makatwiran. Katwiran yan eh. Justisya yan eh. Kaya mga kwento ng mga nauna, magiging aral talaga yan. Na pinapakita ang Allah, hindi mapang-api sa mga alipin. Kung ano kaya mga pinanggagawa, yun din ang bunga. Kaya sabi dito, kadugtong dito, sabi dito, Ya qaumi, inni akhafu alaykum yawmat tanad. Sinabi dito, o aking mga kababayan, katotohanan, ako ay natatakot sa inyo. Natatakot ako sa araw ng pagtatawagan. Kaya kung ikaw, meron ka talagang pananampalataya, concern ka sa iyong mga kababayan, dapat talaga magsabi ka talaga, magsalita ka, magdawa ka. Huwag mong kimkimin lang, huwag mo lang isa puso, dapat sinasabi yan. Magbigay ka ng babala o kaya magbigay ka ng magandang mga balita. Ganun ang dawa. Ganun tayo. Katulad ng ginawa ng tao dito sa kwento ni kina Musa at ni Paraon. Nagbigay talaga siya ng babala na ako ay natatakot sa inyo hinggil sa araw ng pagtatawagan, yawmat tanad. Ibig sabihin, pagtatawagan, siyempre lahat tayo doon sa araw ng paghukom. Tatawagin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala doon. Haharap tayo sa Diyos. Kakausapin tayo na walang mga translator, walang tagasalin. Haharap ka kay Allah. Sasabihin sa iyo, ilalantad sa iyo lahat ng mga iyong mga
pinanggagawa doon sa araw kung saan kailangan tayo managot sa ating mga pinanggagawa. Kaya ang tao na ito, concern talaga. Mayroong pagmamalisakit sa kanyang kapwa. Kaya dapat mga kapatid, ganun din po tayo. Katulad sa kwento dito, dapat mayroong kang malasakit sa kapwa mo. Kapag mayroong gumagawa ng masama, pagsabihan mo. Kung hindi maniwala, walang pilitan sa religion. Basta ikaw, tapos mo na pinahayag. Kaya sabi dito sa araw kung saan nakakatakot yung yawma tanad na to, sabi dito, yawma tuwalluna mudbirina ma lakum minallahi min asim. O may yudlilillahu fama lahu min had. Sinabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, araw na kung saan tatalikod kayo ng patakas at walang anumang tagapagtanggol para sa inyo mula kay Allah. At ang sino mang iniligaw ni Allah ay wala na siyang anumang tagapagpatnubay. Kaya dyan sa pagkasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakadinaw talaga. Araw kung saan tatalikod ng patakas ang lahat. May sa kwento nga, lalapit sa iyong magulang mo, ang iyong ina, ihingi sa iyo ng isang magandang gawa mo na mabuti. Tatanggihan mo, hindi mo siya tanggapin na magiliw ka. Kasi sa araw na yun nakakatakot. Tatakas lahat ang mga yawma yafirrul mar'u min akhi, tatakas ang lalaki sa kanyang kapatid, sa kanyang asawa at mga anak. Subhanallah, nakakatakot. Tatakasan mo lahat-lahat, tatalikod ka. Walang kanya-kanya tayo doon sa araw paghukom. Kahit mahal mo pa yan sa buhay, kahit anak mo pa yan, kahit magulang mo pa yan, kahit asawa mo pa yan na pinakamamahal mo dito sa mundo, hindi mo sila kayang harapin, bagkus tatakasan mo talaga kasi hingi sila ng pabor sa iyo at hindi mo kayang ibigay. Ganun na ganun, tapos walang anumang tagapagtanggol sa iyo. Kapag ikaw gumagawa ng karumal-dumal na krimen, ng mga kasalanan katulad ng paganismo na yan, pagtatambal sa Diyos, wala ka talagang tagapagtanggol. Wala. Hindi ka bibigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bibigyan lang ang mga manampalataya. Katulad na ng Quran, tatayo sa iyo yan. Ang fasting, tatayo din yan sa iyo. Suratul Baqarah. O kayang pag-aaruga sa mga ulila, tatayo lahat yan. Pero kung ikaw kasali sa mga tagapagtambal sa Diyos, subhanallah, wala ka, hindi ka bibigyan ng Allah. Kaya sabi dito, ang sino mang iniligaw ni Allah ay wala na siyang anumang tagapagpatnubay. Itong nakakatakot sa sinabi ng Allah. Kapag ikaw pinili mong pagkaligaw, ililigaw ka na ng Allah. Kasalanan mo yun, bakit pinili mo yan? Sinabihan ka na. Kaya kung may nagtatanong sa atin, nangliligaw ba si Allah? Oo, nangliligaw siya. Kasi nga, ustisya po yan. Kasi pinili niya eh. Pinili ng tao, kaya ililigaw na siya ng Allah. Kaya bilang mga Muslim na mayroon pa ng palatay kay Allah, tinuruan na tayo ng Allah, huwag mong piliin yan ng pagkaligaw. Kasi nga, kapag pinili mo, ililigaw ka ng Allah. Tutuhanin talaga yun ng Allah. Kaya pagkasabi dito, sino mang iniligaw, totoo talaga ito mga kapatid. Kasi nga, ang tao, sobrang tigas ng ulo. Kasi sinabihan mo pa, hindi pa makikinig. Magmamarunong pa. Kaya tuloy, pinarusahan siya, paparusahan siya. Ang parusa niya, hindi na siya bibigyan ng tagapagpatnubay. Tingnan nyo, kahit kanyang konsyensya, hindi niya na pinapakinggan. Lapastangan na siya na tao. Wala siyang takot. Matapang siya sa paggawa ng kasal kasi nga wala na siyang tagapagpatnubay.
Pagsasabihan mo, aawahin ka pa, mumurahin ka pa, papatayin ka pa, subhanallah. Ganun na ganun. Kasi nga, ano na yan sila? Mga iniligaw na yan kasi sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sana, ano talaga tayo mga Muslim, maghingi talaga tayo ng patnubay kay Allah. Lagi natin sabihin, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, gabayan mo kami sa tamang landas. Babasahin mo talagang Quran lagi, lalo ng suratul Fatiha niya. Para hindi tayo ililigaw ng Allah at hindi tayo bibigyan ng hindi ka bibigyan ng tagapagpatnubay. Kaya tingnan niyo ang mga kafir, kahit anong ayah, kahit anong panakot o kaya mga magandang balita na narinig na nila, hindi pa rin nila pinapakinggan. Ganun yan kasi nga hindi na sila bibigyan ng tagapagpatnubay. Ang puso nila patay, hindi na buhay, hindi na nakakaalala sa Diyos. Nabulag na ng katotohanan. Kaya mag-ingat ka, kapatid, kapag ikaw meron kang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Inshallah, sana meron kayong napulutang aral mga kapatid. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi. جمعية الدعوة نور، الدعوة للجميع.